Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ang balita ngayon tungkol sa sagutan ni na Senator Marcoleta at Senator Hontiveros sa Senate floor kahapon. Na naghahanap po si Senator Hontiveros ng milagro. Kaya lang kawawa na naman siya na nasupalpal dahil kulang siya ng kaalaman, may binabasa lang sa cellphone, hindi niya masagot yung tanong ni Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta, makita nyo yung stock knowledge niya, dami niyang alam. Nakakabilib talaga itong ating minamahal na Senator Marcoleta, samantalang si Senator Hontiveros na supalpal na naman siya. Okay, tungkol po ito sa unanimous decision ng Supreme Court na na-overturn kuno. Kailangan ng milagro mangyari. Ito, pakinggan natin. Void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudential cases as you cited. Kinwestiyon ni Senador Marcoleta ang Supreme Court case na binanggit ni Risa bilang patunay na napabago ang unanimous ruling. Dun sa tanong ng gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration, 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, Milagro. posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. May I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I'd gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi reiterate po what baka division lang yan, dahil 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decision. Yes, but I am Sa asking for dalawang qualification, halimbawa, Mr. President, binigay ko whether po these are bank on decisions MR. or decisions by a division. And Hindi niya or not they masagot. were President, characterized by... sabi ko rin na po kanina, Dali unbanked po. decisions po ito. Hindi po, Whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. Yun na. One, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudential Yun. cases as you cited. Mr. President, Di niya masagot. para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina, simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon, may dinadagdag na tanong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court, in its original decision in 2008, unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. Ang tinapat nyo talaga, constitutional. So, ang galing talaga ni Senator Marcoleta. Kahit na-reverse, ang tinatanong is, merong qualifications. Yun bang na-reverse is tungkol sa unconstitutional? Tungkol sa void ab initio or tungkol sa violation of due process? Itong tatlo eh. Hindi niya masagot. Magre-research pa daw. Dito mo makikita na si Senator Hontiveros nagre-rely lang sa staff niya. Nagre-research. Hanggang doon na lang siya. Si Senator Marcoleta, stock knowledge yung kanya ng experience. Nabigla ako. Akala ko bata pa si Senator Marcoleta. Nasa 60 ko lang, mga kaedad ko. Hindi pala. 72 years old na siya. Nag-post si Attorney Guanzon. 72 na si Senator Marcoleta, sabi niya. Galing yan sa pobreng pamilya. Anak lang daw siya ng ordinary farmer. Kaya nagsumikap hanggang narating niya itong kinaroroonan niya ngayon. So, nakakatuwa po ang ating kagalang-galang na Senator Marcoleta. Nilampaso na naman niya si Hontiveros na kulang-kulang sa kalaman. June 10 ba nun?
Nung balitaktakan na naman sa Senado, nung 19th Congress, nung nagre-rely lang siya sa kanyang index card, na nilampaso na naman siya ni Senator Amy. Ngayon, naulit na naman. Okay, hindi niya masagot yung tanong. Yung League of Cities, according to Teo Moreno, kasi nag-aral din ng law si Teo Moreno, ang galing din eh. Yung League of Cities na binabanggit ni Senator Risa, ang unang decision is division. Nag-decide ang division, unanimous, so kung division, mga 5 lang. Inakyat, motion for reconsideration sa NBank. So yung NBank ngayon, ang nag-reverse sa division decision. Yun ang tinatanong ni Senator Marcoleta na hindi masagot ni Hontiveros. So, posible yun. Kasi kung division, 5 lang, itong NBank 15, kumpleto na, pwedeng ma-reverse. Ang tinatanong ni Senator Marcoleta, meron na bang nangyari na NBank decision na tungkol sa constitutionality, unconstitutionality, yun ang qualification, tungkol sa void ab initio, tungkol sa violation of due process, meron na bang NBank decision na ni-reverse din ng NBank? Yun ang sinasabi ni Senator Marcoleta na suntok sa buwan. Wala pang nangyari. Ayun, umaasa sila ng milagro. Humalay natin. O sige, magdasal kayo. Baka nga magmilagro. Kagaya ng ginawa ng House of Representatives, dinasalan nila si Speaker. May picture dyan eh. Gumaganon nag-pray over si Congressman Abante, Bishop Abante at Congressman Chua ata, dinadasalan nila. Meron din si Brother Eddie Villanueva, dinasalan. Oh, dasal. Baka magmilagro. Tignan natin. So ito ang aabangan natin kung i-reverse ba ng NBank ang kanilang unanimous ruling. To me, kahit hindi ako abogado, parang imposible na, suntok na sa buwan na i-reverse pa nila yon. Pwede kung division na decision, okay? Kasi 5 justices lang yan. At ang magre-reverse NBank, posible yun. Itong kay BP Sara, NBank na ang nagdesisyon eh. Kaya, milagro, bahala na sila. Kung may milagro sila o wala. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Uncle Pedro o muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yod ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tanom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 350. So mayong buntag da kol. Mayong buntag. Sige. So, pasalamat ko sa Diyos na
nakatanom ko sa kape. Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga makahawas ako sa kalisod. Oo. So salamat gid kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.